Hey, what's up mga ka-exotic? This is One Exotic and syempre this is our first vlog and ayan, today's video kung makita niya ayan, meron tayo diyang pack na yan na maglalaman ng mga tarantula slings at ayan, ang tawag ko pala dyan is exotic pack and ayan, syempre buksan na natin. Let's go! And ayan, bumungad kagad sa atin yung nakapak na kokopit. Kaya napaka sulit, may pre pa nga kokopit. And ayan, kung makita nyo, meron pa ditong mga, ayan yung ito yung enclosure. Yan o, napakagandang enclosure. Napaka sulit naman. And ayan, may sticker pa. Yan ang ganda ng enclosure. Napaka clear niyan. And ayan, nahihirapan pa akong hilahin. So ayan, tinabi ko muna and kinuha ko muna yung mga laman. At ayan, dami laman na kokopit. At ayan, meron pang free na mga Blattelaterales nymphs. Yan, mga new layers pa. Napakaliit. And goods na goods yan para sa ating mga slings. At ayan, tabi muna natin at buksan pa natin yung iba. Titigan pa natin kung yung mga laman. Ayan o, yung maganda sa kokopit, hindi lang kokopit, may kasama pang konting moss. Ayan, maganda yung panghalos substrate kasi maganda siya para sa moisture. And ayun, ito na nga ang last. Ay, hindi pa pala, ano pa ang dami palang kokopit. Pros kokopit, bali yung kokopit nga pala is 12. And ayan, yung napakagandang enclosure. Ayan o, ang hirap pakunin. And yung enclosure nga pala na yan guys is free lang pala yan. And ayan, natanggal ko na. And ayan guys, no, binuksan ko dyan na ayan, nandito pala yung mga nakalagay yung mga slings dito sa may sticker na yan. Ayan. So ayun, nahihirapan ako buksan sa ano na to. First time ko kasi magkaroon ng ganitong enclosure. Pero maganda naman to, lalo na sa mga slings. Ayan o, hindi ko alam kung saan ko bubuksan kasi ngayon lang nagkaroon nga nyan. And ayan nga no, sa pagkatagal ko bago ko pa nabuksan yan. And ayan, bago ko pala buksan yan is i-set up ko muna itong mga enclosure nila. So ayan, let's go. And ayan nga guys, itong enclosure to is meron na rin siyang mga butas para sa air ventilations, and meron din yan sa takip. So ayun, napakaganda talaga nito kasi gagamitin mo na lang, hindi mo na kailangan butasan. At ayan, tinabi ko lang yan mga yan kasi ayan, kukunin ko na yung itong slings. At ayan guys, hindi lang pala yun yung kasama, meron pa yung ito mga sticker na ayan, itong mga sticker na to nakalagay nga pala dyan yung mga pangalan ng mga species ng mga tarantula slings na dumating. And ayan, ito na nga pala yung mga slings. Ito, nakalagay pa sila sa vials. Ayan, safe na safe yung mga slings dyan. Ayan, chinek ko na rin na mabuti na okay naman yung mga slings. And buhay naman sila lahat. And ayan, sinisimulan ko na nga na i-set up tong kanilang enclosure. Ayan, kakabukas lang is matapon ka agad. And ayan, sinimulan ko na nga ilagay yung kokopit sa enclosure. At ayan, pinantay-pantay ko lang yan ng ganyan. And pagkatapos yan, kinuha ko itong sphagnum moss. Yan, nilalagay ko lang dyan yan sa taas. And pagkatapos ayan, inisprayan ko na yan ng minis ko yung dyan sa kalahating part lang yan ng kokopit para mayroong wet and dry, para mayroong option yung ating mga tarantula slings kung gusto ba nila sa dry or wet. And ayan, and ang setup nga pala nito guys is terrestrial setup. Ang terrestrial setup na para sa mga ganitong tarantula is yung mga tarantula na palagi nasa taas na
namamalagi sa taas. Yon, sila yung mga terrestrial. At ayan nga guys, meron na akong 5 na setup na enclosure. At ayan, para-parehas pala ang taas niya nila, since yan nga pala puro terrestrial, hindi kailangan mataas ang substrate kasi nasa taas lang yung mga slings. At ayan nga guys, kinuha ko na agad tong unang slings. Ito nga pala ang LP, ayan nakalagay na codename LP, ang Lasiodora parahibana. And sa hindi nga pala nakaalam dyan, itong Lasiodora parahibana pala guys, isa sa pinakamalaking tarantula sa buong mundo. So this is the third largest tarantula in the world. Ang diagonal leg span nila is umaabot ng 10 to 11 inches. Ayan guys, biruin nyo no, halos kasing haba niya na yung ruler. And fast grower nga pala itong tarantulang ito. And ayun nga guys, sinusok ko nga siya no, kasi sinusubukan ko siyang palabasin, pero naisip ko na wag na lang kasi napaka fragile na itong mga slings na to. At ayan, nilagay ko na lang muna siya dyan sa enclosure. So hayaan ko na lang siya dyan kasi lalabas din naman yan, mga ilang minuto lalabas din yan. So wag na natin pilitin para walang masamang mangyari. And ayan, syempre kailangan natin niyang takpan para hindi siya lumabas. And ayan, sinulatan ko na rin pala yan guys ng code name para hindi tayo malito kasi slings pa yan, hindi agad natin yan ma-identify kung anong species. At ayan guys, meron pa tayo dito 3 LP, bali 4 yung ating LP na dumating. Okay, next, ito nga ang ating pangalawang Lasiodora parahibana. And ayan, lumabas na kaagad yung isa. Ayan o, makita nyo yung itsura ng slings natin. So ayan, nilagay ko kaagad siya sa enclosure. And ayan, nagbo-bolt pa nga o. So sumusubok pang makatakas. At ayan yung itsura niya, medyo malaki na to, good size na, 1 inch na. And ayan, ang lifespan nga pala guys ng mga Lasiodora parahibana ay 5 years ang lifespan ng male, and 15 years naman sa female. Yes guys, mas mahaba ang buhay ng mga females and mas malaki sila kaysa sa mga males. And ayan nga guys, yung pre na sticker na may pangalan ng species ng tarantula, yung Lasiodora parahibana. So hindi ko muna siya ginamit kasi mas maganda yan ilagay sa sa permanent enclosure na, yung malaki na, para hindi masayang. And guys, nailagay ko na pala yung 4 na LP natin sa mga enclosure nila, and hayaan ko na lang yan sila na lumabas ng kusa dyan sa bayals. And ayan, mag set up ulit ako ng ibang enclosure para sa ibang species naman ng slings. At ayan guys, natapos ko na nga pala i-set up lahat. And ayan, kung ganun lang ulit yung ginawa ko tulad nung una. And ayan, pakita ko lang rin pala guys, yung isang LP is lumabas na. Ayan, hinayaan ko lang. So hindi ko na tinusok-tusok kasi baka ma-injured pa, sayang naman. And okay, next, ito nga guys, bali dalawa ito. Ito nga ang Nandrochromatus. Ayan. And lifespan naman guys is parehas lang sa LP na 5 years sa mga males and 15 years sa mga females. And ayan, gano'n lang ulit, ilalapag ko lang ulit yan at hayaan ko lang na lumabas siya ng kusa. And syempre, kailangan dapat takpan rin. And next, yan yung isang chromatus. So gano'n lang ulit, lagay lang and takpan. And ayan, next slings naman tayo. And itong slings na to ay ang Brachypelma buemi or also known as fireleg. At ayun nga guys, hindi ako nakatiis yung mayroong nakausling tissue, ayun, hinila ko. At ayun, yung slings natin is okay naman, safe naman na nailagay sa kanyang enclosure. At ito nga pala guys ang itsura ng fireleg slings. And ang lifespan nga pala ng mga ito is male, ang male is
10 years, and sa mga females naman is 25 years. So mas mahaba ang buhay ng mga species na to kasi slow grower sila compared mo naman sa mga nauna na LP and Chromatos. So mabilis sila lumaki, kaya mabilis rin sila mag-adult and mabilis silang mamatay. So parang buhay lang natin yun, no? Parang life na kailangan hindi dapat tayo nagmamadali, and hindi maganda laging magmamadali, and ayun, nang dapat trust the process lang. Nice! Yung and guys, tapos na pala mailagay itong mga fire leg, and next naman na tayo ito posorial setup naman tayo. Yan, mataas yung substrate kasi ang mga posorial is nagbabaro yung mga posorial type na tarantula, nagbabaro sila, nagbuhukay sila, doon sila pumupunta sa ilalim, and doon sila tumitira, doon sila nag-stay. At ito na nga yun guys, yung mga slings na posorial type. At ayan nga pala ay ang Aponopelma semani or zebra tarantula. At ito nga pala guys yung ginawa ko, nang nilubog ko yung vial sa substrate para magkaroon ng hukay. At kasi nga nagbuhukay ang ating mga yung semani na yan, kaya ayan, para hindi na siya mahirapan, meron na siyang barrow or hukay. And lifespan naman ng mga species na ito guys is 7 years sa males, and sa mga females naman is 20 years. And ayun nga guys, tapos ko nang set up mga enclosures ng ating mga slings, and all goods na sila dyan. And ayan, so yung iba dyan is lumabas na sa mga vials. And ayun guys, napakadali, napakasimple mag set up ng enclosure ng mga tarantula, at ayan, napakadali lang rin nila alagaan. Shout out kay Arachnids, at siya pala nagpadala ng mga ito. Yan, napakaraming pinadala sa atin, at ayun, maraming salamat, napaka-solid. And yan nga pala guys yung kanilang page. So ayun guys, i-update ko na lang kayo sa mga sling na to sa susunod. And ayan, maraming salamat sa panonood nyo, and sana supportahan nyo si One Exotic dahil marami pa tayo unbox. At ayun guys, ito ko natapusin ng video. Maraming salamat sa panood. Peace out!